Ang bawat individual ay rasyonal at moral. Bahagi ng pagiging rasyonal ang pag-aanalisa at refleksyon sa mga bagay at pangyayaring nararanasan. Bilang moral na individual, maring lumikha ang isang tao ng moral na paghuhusga at sariling pagpapasya sa mga magagamit o nakaabang na opsyon sa kanya. Sa mga nararanasang sitwasyong moral, may ilang direktang epekto sa sarili na nagbubunsod sa paglikha ng moral na refleksyon. Hindi rin maiwasan ang paghusga sa ilang nasasaksihang sitwasyong moral kahit pa indirekta o minsan ay wala naman itong epekto sa sarili. Sa pagharap sa iba't ibang hamon ng moralidad, ang pagiging rasyonal at moral ang gumagabay sa individual na hanapin ang pinakamainam at epektibong prinsipyong moral na magiging daan tungo sa pagkamit ng mabuting buhay. Sa dami ng usaping etikal na kinakaharap ng bansa, gaya ng fake news, corruption, historical revisionism, plagiarism, at iba pang kaso ng intellectual dishonesty sa akademiya, hindi maiiwasang magsabi ang ilan na patuloy ang paglala ng moralidad o ang tinatawag na moral deterioration. Higit na kinakailangan ng pagtatasa ng prinsipyong moral at value systems kung kaya mahalaga ang matibay na grounding sa etika. Maraming kahulugan ng etika ayon sa mga pilosopo. Pinakapayak na rito ang etymolohikal nitong kahulugan mula sa salitang Griegong ethos na ang ibig sabihin ay karakter o custom. Ang katumbas nito sa wikang Romano ay mores na nangangahulugang moral at o moralidad. Kinikilala ni St. Thomas Aquinas ang etika bilang pag-aaral ng moralidad ng pagkilos ng tao. Para naman kay Aristotle, pag-aaral ito ng karakter at asal ng tao na may diin sa mali, tama, o katamtamang pagkilos. Pareho sina Plato at Aristotle sa paglalarawan sa etika bilang praktikal na larang ng filosofiya na nakatuon sa pagkamit ng mabuting buhay o good life. Ikinumpara naman ni Socrates ang etika sa medisina. Ang una ay nagpapahalaga sa kaluluwa, habang ang huli ay nagpapahalaga naman sa katawan. Sa kontemporaryong panahon, binibigyang kahulugan ng etika bilang prinsipyo ng tamang pagkilos, partikular sa tao, propesyon, at iba pa. Pinalawak na rin ng kontemporaryong pag-aaral ang etika bilang nosyon ng tama at maling praktika batay sa espesipikong larang ng pag-aaral tulad ng feminist ethics, biomedical ethics, computer ethics, environmental ethics, media ethics, research ethics, at iba pa. Ilan sa mga konseptong may relasyon sa etika ay ang sumusunod: akma, angkop, autonomiya, determinismo, epekto, gamit, halaga, halagahin, imoralidad, intensyon, kalayaan, kaligayahan, karapatan, katarungan, kawalang katarungan, mabuti, mali, masama, moralidad, obligasyon, pagkakapantay-pantay, parusa, responsibilidad, sanhi, tama, tungkulin, at marami pang iba. Ayon kay John Mothershed Jr., may 4 na pangunahing problema ang etika na siyang nagsisilbing tungtungan sa pagbubuo ng iba't ibang teorya at prinsipyong etikal. Ang mga ito ay ang problema ng moral na prinsipyo, problema ng sakop ng moralidad, problema ng moral na obligasyon, at problema ng kalayaan. Ano ba ang problema ng moral na prinsipyo? Ayon kay Mothershed, ang bawat individual ay nangangailangan ng gabay, pamantayan, at prinsipyo na maaari nilang magamit sa paglikha ng tamang desisyon at mainam na pagpapasya tungo sa mabuting buhay. Subalit kinikilala ng problema ng moral na prinsipyo na walang iisang pamantayan o moral na prinsipyo na nagpapaliwanag kung ano ang tamang desisyon, mainam na pagpapasya, o mabuting pagkilos. Halimbawa, para sa isang kagampan o buntis,
na may karamdamang maaaring magdulot ng komplikasyon sa kanyang panganganak, maaaring maharap siya sa dilema ng pagpili kung itutuloy ang pagbubuntis o hindi na lamang. Ang pagpili sa unang opsyon ay maaaring hindi magdulot ng komplikasyon sa kasalukuyang karamdaman, habang ang ikalawang opsyon ay nangangahulugan ng pagkitil sa buhay na nasa sinapupunan. Kung hihimayin ang mga opsyon, magiging usapin ng pagpapatiwakal ang pagpapatuloy ng pagbubuntis. Ang hindi pagpapatuloy nito ay magiging usapin naman ng aborsyon. Kung gagamitin ng utilitarianismo, maaaring piliin ang ikalawang opsyon dahil magreresulta ito sa mas maraming kaligayahan kaysa sakit. Sa isang banda, maaaring makwestiyon ng isa pang moral na prinsipyo ang desisyong ito kung ang focus ng prinsipyo ay hindi sa masayang resulta, kundi sa intensyon. Maaari namang gamitin ang prinsipyong hindi tumutugon sa parehong focus. Bagkus, nakapokus ito sa karakter ng individual na nagpapasya. Sa makatwid, ayon kay Mother Shed, ipinapahayag ng problema ng moral na prinsipyo ang dilema kung aling moral na prinsipyo ang susundin, gayong marami at iba't iba ang mga ito. Bukod pa rito, kung may mapipili mang isang moral na prinsipyo, may tanong pa rin kung tunay nga itong maaasahan o reliable. Pangalawa, ang problema ng sakop ng moralidad. Nauna nang nabanggit ang pangangailangan ng bawat individual ng gabay para makapagpasya sa mga usaping pangmoral. Subalit paano malalaman na ang pinipiling kapasyahan ay sakop ng moralidad? Kailan sasabihin na ang isang pagkilos ay sakop ng moralidad? Kailan tutukuyin kung ang pagpapasya ay morally significant or morally good? Kailan hindi? Ito ang problema ng sakop ng moralidad. Nakatuon ito sa pagbibigay ng demarkasyon sa kung ano ang kasama at hindi kasama sa usapin ng moralidad. Halimbawa, nagnakaw ng malaking halaga yung isang empleyado mula sa kanyang kumpanya. Nagawa niya ito para maipagamot niya ang kanyang anak. Ipagpalagay natin na itinuturing itong isang masamang gawain. Kinabukasan, dumalo yung empleyado sa isang konsyerto kasama ang mga katrabaho. Dahil hindi gaanong nakapag-ensayo ang mga awit, marami yung pumiyok at kumanta ng wala sa tono. Kaya't matapos ang konsyerto, itinuring itong isang masamang palabas. Ang pagsasabi ba na ang pagnanakaw ay isang masamang gawain ay katumbas ng pagsasabing ang konsyerto ay isang masamang palabas? Ang gamit ba ng masama ay pareho sa mga sitwasyong nabanggit? Kailan maituturing na morally significant or morally good ang panghuhusga? Dito pumapasok ang problema ng sakop ng moralidad na ayon kay Leonardo de Castro ay nakabase sa uri ng tanong na sinasagot. Mayroong tinatawag na question of fact at question of value. Ang question of fact ay sumasagot sa mga tanong kaugnay ng mga aktwal na pangyayari gaya ng palabas na konsyerto. Sa kabilang banda, ang question of value ay sumasagot sa mga tanong kaugnay ng halaga at halagahin ng pagkilos o pangyayari gaya ng pagnanakaw. Ang etika ay nakatuon sa huli. Pangatlo, ang problema ng moral na obligasyon. Bukod sa pagiging rasyonal at moral, ang individual ay sosyal at political rin. Dahil dito, kinakailangan nilang kumilos ayon sa dikta ng mga batas ng lipunang kinabibilangan nila. May kalayaan ng bawat individual at ito ang dahilan ng conflict kapag ninais ng individual na gawin ang mga bagay na taliwas sa dikta ng batas ng lipunan. Ang resulta nito ang tinatawag na problema ng moral na obligasyon. Halimbawa, magtatapos na sana ang isang estudyante bilang cum laude kung hindi lamang siya binigyan ng mababang grado ng isang propesor na sa palagay niya ay napag-initan lamang siya. Dahil lagi siyang pinagagalitan at ipinahihiya ng propesor sa klase, nawalan siya ng lakas ng loob na pagbutihin pa ang kanyang pag-aaral. Sa huli, hindi pa rin siya umabot sa General Weighted Average o GWA na kakailanganin para makamit ang karangalan. Nagtapos siya ng walang karangalan at nakaapekto ito sa kanyang mga plano na pawang hindi natupad. Hindi niya ito malimutan. Sa kasalukuyan ay nagtuturo siya sa isang universidad at sa unang araw pa lamang ng kanyang klase, nakatagpo niya ang kanyang propesor
na magulang pala ng isa sa kanyang mga mag-aaral. Agad na nag-flashback ang nangyari sa kanya nung mag-aaral pa lamang siya. Dumating ang panahon ng pagsusumite ng grado. Hawak niya ang papel ng anak ng kanyang propesor na siyang magdidikta ng pinal na grado nito. Kung babawasan niyang ng ilang puntos ang grado ng papel, babagsak ang mag-aaral. Kung dadagdagan niya ito ng ilang puntos, makapapasa ito. Kung pananatilihin niya sa kasalukuyan ang grado ng papel na siyang tunay na marka ng papel, kondisyonal na grado o 4 ang matatanggap nito. Mas pinili niya na bawasan ang puntos at ibagsak ang mag-aaral dahil na rin sa pagnanais na mapaghigantihan ng propesor. Sa kasong ito, malinaw ang conflicting na obligasyon. Sa isang banda yung obligasyon niya sa kanyang propesyon bilang guro na panindigan kung ano ang nararapat na marka ng mag-aaral. Sa kabilang banda ay ang obligasyon niya sa sarili tulad ng self-preservation, emotional well-being, intellectual development at sa kasong ito, self-happiness. Alin sa mga obligasyon ng individual ang unahin o mas bibigyan ng pagpapahalaga? May hierarkiya ba ito? Ito ay ilan lamang sa mga tanong na tinatalakay sa ilalim ng problema ng moral na obligasyon ayon kay Mother Shedd. Panghuli ang problema ng kalayaan. Ito ang isinasaad ng problema ng kalayaan. Kung ang isang individual ay malaya, nangangahulugan ito na walang moralidad. Kung siya ay hindi malaya, nangangahulugan ito na may moralidad. Para sa unang pagsasaad, walang moralidad kung malaya ang individual dahil ang pagiging malaya ay isang unique na ekspresyon ng sarili. Walang makapagsasabing moral o immoral, tama o mali, mabuti o masama ang pagkilos ng isang malayang individual. Sa ikalawang pagsasaad, mayroong pamantayan ng moralidad kung saan nakabase ang mga pagkilos dahil may pagkilala sa karapatan ng mga individual. Nangangahulugang hindi lamang ang kalayaan ang kinikilala, bagkus kasama ang iba pang karapatan sa proseso. Ipinaliwanag ito ni John Stuart Mill nang sinabi niyang, and I quote, "Your rights end at the tip of my nose." End of quote. Sinasalamin nito na ang kawalan ng kalayaan ay nakabase sa karapatan ng ibang individual. Malayang gawin ng isang individual ang nais niya hanggat hindi nasasagkaan ang karapatan ng iba. Ito ang irony na tinatawag ding limited freedom. Halimbawa, dahil may academic freedom ang mga guro ng UP, malaya silang gumamit ng iba't ibang metodo sa pagtuturo. Nakapagsasagawa ng aktibidad sa loob ng silid-aralan na maaaring magresulta sa sobrang ingay at hiyawan at makaapekto sa ibang klaseng isinasagawa ng iba. Maaaring hindi na magkaintindihan ang isang apektadong klase dahil sa ingay na nagmumula sa kalapit na klase. Kung susumahin, may limitasyon pa rin ang academic freedom na ito kapag nagsimula na itong makaapekto sa metodong ginagamit ng iba. Ang mga prinsipyong moral, ang gabay at o pamantayan na ginagamit ng isang individual sa pagdedesisyon at pagkilos kaugnay ng kanyang nararanasang sitwasyong moral. Marami nang nasulat tungkol sa iba't ibang prinsipyong moral, subalit tatalakayin lamang sa araw na ito ang mga pangunahing prinsipyo tulad ng utilitarianismo ni John Stuart Mill o kilala rin sa tawag na consequentialism. Nariyan din ang duty ethics o Kantian ethics ni Immanuel Kant at Nicomachean ethics o tinatawag ding virtue ethics ni Aristotle. Bago pa man ang mga pangunahing prinsipyong nabanggit, may mga teoryang kasama sa panimulang pagtatalakay bilang gabay at o pamantayan sa etika ayon kay Bernard Rosen. Ilan sa mga ito ang relativismo at absolutismo. Ayon kay Rosen, sa kanyang librong Ethics Companion, itinatanggi ng relativismo ang absolutismo sa pagsasabi ng huli na mayroong iisang katotohanan na may universal na pagtanggap. Sa halip na tanggapin ang ganitong paniniwala, ikinigiit ng relativismo na ang bawat sitwasyon ay unique, kung kaya hindi posible ang pagkakaroon ng iisang katotohanan na tatanggapin ng lahat. Isang mahalagang paliwanag sa teoryang ito ay ang pagkakaiba-iba ng mga individual sa kultura, relihiyon, karanasan, edukasyon, personal na preferences, at iba pa, na nasa sitwasyong moral
Kung kaya hindi posible at ideal ang pagkakaroon ng iisang katotohanang tatanggapin ng lahat. Gaya ng nabanggit, mayroong isang katotohanan na may universal na pagtanggap ang absolutismo. Ayon pa rin kay Rosen, malinaw na ang pagkakaiba ng relativismo at absolutismo ay nasa batas nilang ginagamit. Gumagamit ang absolutismo ng specific factor fixed weight rules, habang ang relativismo naman ay gumagamit ng specific factor variable weight rules. Ang specific factor ay uri ng pagkilos gaya ng pagsisinungaling, pambubuli, pagvo-volunteer at iba pa. Ang isang batas ay fixed weight, ayon kay Rosen, kung hindi ito maaaring baliin o baguhin. Nangangahulugang kung sinabi nating mali ang pagsisinungaling, mali ito sa anumang konteksto. Halimbawa, nagtanong ang lola mo kung maayos ba ang kanyang medikal na kalagayan at sinabi mong maayos nga ang kanyang kalagayan. Kahit ang katotohanan ay sinabihan na kayo ng doktor na kritikal ang kanyang sitwasyon at may taning na ang kanyang buhay. Ang pagsisinungaling sa kasong ito ay upang hindi na mangamba pa o makadagdag sa stress ng lola ang kanyang tunay na kondisyon. Subalit mula sa pananaw ng absolutismo, mali ang pagsisinungaling na ito. Sa kabilang banda, ang isang batas ay variable weight kung hindi ito constant or kung ito ay nagbabago. Nangangahulugang nagbabago ang batas depende sa konteksto. Kung gagamitin natin ang naunang halimbawa tungkol sa pagsisinungaling sa lola, hindi ito necessarily mali sa pananaw ng relativismo. Sa relativismo, ang mga salik o factors ay maaaring ma-override ng isa't isa. Depende sa sitwasyon o konteksto. Ayon kay W.T. Jones, maraming lapit o approaches sa etika. Nariyan ang self-realization theories, Christian ethics, at natural law and contract approaches. Subalit para sa pagbabahaging ito, tutuon tayo sa tatlong normative ethical theories na karaniwang tinatalakay sa pagtuturo ng etika. Standard ang ibig sabihin ng normative at ang susunod kong ibabahagi ay tatlong ethical theories na nag-offer ng standards o norms of ethical behavior. Upang mas maunawaan ang bawat isang teorya, ipaliliwanag ko ang mga ito sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga sumusunod. Kung ano yung kaninang basic premise o pangunahing saligan, ano yung tuon ng pag-aaral o focus of inquiry, ano para sa kanila ang mabuting pagkilos, ano ang masamang pagkilos, at ano yung mga tanong tungkol sa teorya. Tinatawag itong consequentialist o utilitarian ethics dahil sa pagtuon nito sa consequences. Sinabi ni John Stuart Mill na happiness is the only thing that is good in itself. Anong ibig sabihin nito? Kung good in itself ang happiness, nangangahulugang may sarili itong kahalagahan o value for its own sake. Kapag may sariling kahalagahan ng happiness, ibig sabihin ay nais nating maging masaya dahil nais nating maging masaya. We want to be happy because we want to be happy. Wala tayong ibang dahilan maliban sa nais nating maging masaya. Dahil sa pangunahing saligang ito, nasa consequences o resulta ng pagkilos ang tuon ng pag-aaral ng utilitarianismo. Sa pagtatasa ng kabutihan o kasamaan ng isang pagkilos, hindi tinitingnan ng utilitarian kung sino ang gumagawa ng pagkilos. Hindi rin tinitingnan ang intensyon ng pagkilos. Ang tuon, tulad ng nabanggit na, ay sa resulta ng pagkilos. Kailan sasabihing mabuti ang isang pagkilos? Kailan ito masama? Ayon kay Mill, an action is good if its consequences result to more happiness than pain. It is bad if the consequences result to more pain than happiness. Ilan sa mga katanungan sa utilitarianismo ay tungkol sa quantifiability of happiness. Paano nga ba maku-quantify ang saya? Pwede ba rito ang karaniwan nating nakikita sa FB post na ang dami kong tawa, 18? Maaari bang isang drum ang kaligayahan ko? Hindi natin mabibilang ang kaligayahan. Hindi ito nasusukat.
Bukod pa rito, may tanong din kung kaninong kaligayahan ang dapat ikonsidera. Kaligayahan ba ng mismong moral agent na gumagawa ng pagkilos? Kaligayahan ba ng mga maaapektuhan ng resulta ng pagkilos? Sa pagdetermina ng kaligayahan sa resulta ng pagkilos, alin ang dapat na isaalang-alang? Short-term happiness ba o long-term happiness? May resulta kasi na maaaring magresulta sa more happiness than pain in the short run. Pero may pagkakataon din na maaari itong magresulta ng more happiness in the long run. Bilang sagot, hindi naman iminumungkahi ni Mill na literal na magbilang ng kaligayahan. Ang mahalaga para sa kanya ay ang kalidad ng kaligayahan mula sa resulta ng isang pagkilos. Mahalaga ang kaligayahan ng moral agent, subalit mas mahalaga ang kaligayahan ng nakararami. Makuha man ito ng short term o long term. Sa libro ni Immanuel Kant na Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals, sinabi niyang, "Nothing can possibly be conceived in the world or even out of it which can be called good without qualification except a goodwill." Ito ang tuon ng duty ethics, ang konsepto ng goodwill. Ang tanging mabuti ay goodwill. Makikita ito sa mabuting intensyon sa paggawa ng isang pagkilos. Kapag mabuti ang intensyon, nangangahulugang walang ibang inklinasyon kung hindi ang gawin ng pagkilos batay sa perfect duty o sa tinatawag ni Kant na action done out of a sense of duty. Hindi mabuti ang isang pagkilos kung base ito sa hindi mabuting intensyon o imperfect duty o sa tinatawag ni Kant na action done in accordance with duty. Ang pagkakaiba ng dalawa, nitong acting out of a sense of duty at acting in accordance with duty, o ang pagkakaiba sa pagitan ng perfect at imperfect duty ay base sa intensyon. Kapag may inklinasyon, hindi mabuti ang intensyon. Kapag walang inklinasyon, mabuti ang intensyon. O ginagawa lamang ang pagkilos dahil ito ay perfect duty. Perfect duty kapag lumilitaw ang konsepto ng karapatan at obligasyon sa pagkilos. Kung wala ang mga ito, base sa imperfect duty ang pagkilos. Sa duty ethics, hindi natin tinitingnan ang taong gumagawa ng pagkilos. Hindi rin natin tinitingnan ang consequences o resulta ng pagkilos. Ang tuon sa duty ethics ay ang intensyon. Ang pangunahing tanong sa duty ethics ni Kant ay kung paanong hindi mabuti ang inklinasyon, lalo pa at good inclinations ito. Bukod pa rito, tanong din kung mayroon nga bang taong gagawa ng pagkilos ng walang inklinasyon? Dahil maging ang pagkilos ayon sa duty ay maaaring may kaantabay na inklinasyon. Pangatlo, ang virtue ethics ni Aristotle. Nagsimula ang virtue ethics sa konsepto ng happiness tulad ng utilitarianismo. Sa kanyang Nicomachean Ethics, binigyang kahulugan ni Aristotle ang happiness bilang a virtuous activity of the soul. Ibig sabihin, to aim at happiness means to perform this virtuous activity of the soul. May dalawang uri ng virtue para kay Aristotle, moral at intelektual. Pahayag ni Aristotle na virtue then, being of two kinds, intellectual and moral, intellectual virtue in the main owes both its birth and its growth to teaching, for which reason it requires experience and time, while moral virtue comes about as a result of habit, whence also its name, ethike, is one that is formed by a slight variation from the word ethos, which is habit. From this, it is also plain that none of the moral virtues arises in us by nature, for nothing that exists by nature can form a habit contrary to its nature. End of quote. Nangangahulugang ang moral virtue ay acquired. Hindi ito inherent sa atin. Madedevelop ang moral virtue sa atin sa pamamagitan ng habit of practice. Halimbawa, kung nais nating maging mabait, kailangan nating kumilos na mabait.
Kung nais nating maging mapagbigay, kinakailangan nating kumilos ng mapagbigay. Sa madaling salita, kailangan nating ma-internalize, maisabuhay o maisapraktika ang pagkilos kung nais natin itong maging habit at tuluyang ma-acquire ito bilang virtue natin. Ang intellectual virtue naman ay maaari nating ma-acquire sa pamamagitan ng edukasyon. Moral virtue is concerned with action, while intellectual virtue is concerned with knowledge. Kapag na-acquire natin ang parehong virtues, moral and intellectual, tatawagin tayong virtuous. At para kay Aristotle, kapag virtuous ang isang tao, perfect ang kanyang pagkilos. Dahil kaya niyang kumilos ng katamtaman lamang, hindi labis, hindi kulang. Dahil ang ideya ng perfection para kay Aristotle ay makikita sa middle, sa gitna, or sa mean. Nasa gitna, katamtaman, hindi excessive, hindi deficient, ang perfect action. Kung kaya sa virtue ethics, ang tuon ay wala sa intensyon at wala sa consequences. Nasa tao ang tuon. Kung virtuous ang gumagawa ng pagkilos, mabuti ito. Kung vicious ang gumagawa ng pagkilos, hindi ito mabuting pagkilos. Nakasentro ang tanong tungkol sa virtue ethics sa ideya ng pagiging virtuous. Habang buhay o lifetime ba ang pagiging virtuous? Hindi ba maaaring magbago ang isang tao? Sinong magsasabing virtuous o vicious ang isang tao? Paano kung moral virtue lamang ang mayroon ka? O paano kung intellectual virtue lamang mayroon ng isang tao? Kailangan bang parehong ma-acquire ang virtues bago maging mabuti ang pagkilos? Malinaw para kay Aristotle na kinakailangang ma-acquire ang parehong virtues para maging virtuous. Tungkol sa habang buhay na pagiging virtuous, sinabi ni Aristotle na kapag naabot ng isang tao ang pagiging virtuous, hindi na niya mamatamisin pang bumalik sa pagiging vicious dahil hindi niya na naising mamuhay ng mababa. So ito yung tatlong klasiko na teoryang etikal. Nais kong idagdag ang care ethics, no? Bilang panghuling teorya, normative ethical theory. Sinabi ni Nell Nodding sa kanyang librong Caring, A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, ang pangunahing saligan ng care ethics, which I quote, "Morality is an active virtue that requires the sentiments of natural and ethical caring." End of quote. Naniniwala si Noddings na mayroon tayong sentiments of natural caring. Sinabi niya na automatiko sa atin na tulungan ng isang batang nasa panganib. Hindi kinakailangang anak natin ito o pamangkin o kamag-anak ang bata. Kahit hindi natin kilala, may natural tayong tendency na tulungan ng bata dahil likas sa atin ang magmalasakit sa iba, lalo na sa bata. Ang tuon ng care ethics ay ang best self natin dahil ito ang ating ethical ideal. Mayroong ethical ideal kapag may pagkilala tayo na tayo mismo ang the one caring, ayon kay Noddings. At tayo rin ang being cared for. So kapag tayo ang the one caring o kapag tayo ang nagmamalasakit, ibinibigay natin ang ating tulong at malasakit sa mga nakapaligid sa atin. Kapag tayo naman ang being cared for o kapag tayo ang pinagmamalasakitan, ibinibigay sa atin ang tulong at malasakit ng mga nakapaligid sa atin. Kung isinasabuhay natin ang pagiging the one caring at being cared for, mabuti ang ating pagkilos. Kung hindi man tayo nagmamalasakit, sinabi ni Noddings na hindi ito nangangahulugan na hindi mabuti ang ating pagkilos. Kinakailangan lamang tayong masuportahan upang maitama ang ating pamumuhay. Pangunahing tanong sa care ethics ang aplikasyon nito. Paano kung ayaw magmalasakit ng isang tao? Paano kung ayaw rin niyang matutong magmalasakit? Ibig bang sabihin nito na hindi na siya kailanman magiging etikal? So itong mga bagay na ito na tinalakay natin, ito ay sa konteksto ng kung ano ang etika. No? Tutungo naman tayo ngayon sa pananaliksik.
Ang pananaliksik ay tumutukoy sa sistematikong pagsisiyasat at pag-aaral ng mga batis at pinagmula ng impormasyon o datos na siyang tuntungan ng mga konklusyon. Nagsisimula ang pananaliksik sa pagsisiyasat, eksperimentasyon at eksplorasyon patungo sa pagdiskubre, pagtatasa at pag-aanalisa. Mahalaga ang pananaliksik hindi lamang sa edukasyon. Pananaliksik ang nagbibigay ng basihan para sa mga pulisiya. Pananaliksik din ang batayan para sa iba't ibang plano. Hindi maaaring maging maayos ang takbo ng isang industriya kung hindi nalapatan ng pananaliksik ang operasyon nito. Maging sa agham panlipunan, pilosopiya, sining at panulat, napakahalaga na nasasaliksik at naaaral ang social relationships. Tinutugunan din ng pananaliksik ang iba't ibang problema ng lipunan. May iba't ibang metodo ng pananaliksik, maaari itong kvantitatibo o quantitative, o di kaya ay kalitatibo or qualitative o mixed methods. Ang pananaliksik gamit ang kwantitatibong pamamaraan ay kumukuha at nag-aanalisa ng numerical na datos upang maparitaw ang trends or matasa ang relasyon sa mga datos at sa huli ay makapagbigay ng insight. Gumagamit din ito ng estadistika sa pagproproseso at pag-aanalisa ng numerical na datos, halimbawa mula sa survey at experimental na pananaliksik. Sa kabilang banda, ang pananaliksik gamit ang kwalitatibong pamamaraan ay kumukolekta at nag-aanalisa ng hindi numerical na datos upang mapalitaw ang mga konsepto mula sa mga karanasan. Halimbawa nito ay focus group discussion o FGD, etnografiya, textual analysis, at action research. Mixed methods naman kapag ang pananaliksik ay gumagamit ng parehong kvantitatibo at kwalitatibong pamamaraan ng pananaliksik upang maunawaan ang isang problema. Maaring mag-mix ang panayam at questionnaire o di kaya ang document analysis at obserbasyon. Ang etika sa pananaliksik ay tumutukoy sa tama o maling praktika sa pananaliksik simula sa pagpaplano nito hanggang sa pag-uulat o presentasyon ng findings at maging sa paglalathala nito. Mahalagang natutugunan ang sumusunod na katanungan sa iba't ibang level ng pagpaplano ng pananaliksik. Halimbawa, napapanahon ba ang paksa? May pangangailangan bang mapag-aralan nito? Makatutulong ba ang paksa sa pagtugon sa problema ng lipunan? Para kanino ang pananaliksik? Para saan ito? May stake ba ang pagmumula ng pondo sa pananaliksik? May pagtatangka ba ang pagmumula ng pondo na idirekta ang resulta ng pananaliksik sa paraang gusto nito? Sa pagkolekta ng datos, kinakailangan isaalang-alang ang informed consent. Alam ba ng kalahok sa pananaliksik kung ano ang pananaliksik, tungkol saan ang pananaliksik? Ipinaunawa ba sa kanya ang mga layunin? Ipinaliwanag ba ang planong gawin sa datos na makakalap? Alam ba ng mga participants kung ano ang bentahin ng pananaliksik sa kanila? Ipinaliliwanag ba na kahit anong oras, halimbawa, ay maaari siyang umatras mula sa partisipasyon? So, mahalaga na inuunawa at iginagalang ang privacy ng kalahok. Hindi maaaring basta na lamang kontakin, halimbawa, kahit anong oras at araw. No? Hindi rin maganda na nangiistorbo ng mga kalahok. No? At syempre, dapat ay naipaliliwanag sa kalahok na ang mga ilalahad nila ay mananatiling confidential. Hindi maaari na basta na lamang ikwento ang mga panayam sa iba. At syempre, importante rin yung accuracy sa pag-record ng mga datos. Hindi maaaring mag-imbento ng datos. Hindi maaaring kumuha ng datos ng may datos nang walang pag-acknowledge o pag-cite. Kinakailangang tiyak ang datos na kinukolekta at sa huli ay iulat ang pananaliksik. May dalawang pangkalahatang prinsipyo ng etika sa pananaliksik na dapat tandaan. Ang pangangailangang gumawa ng mabuti o beneficence at ang pangangailangang umiwas sa paggawa ng masama
o non-malfeasance. Iisa ang tunguhin ng parehong prinsipyo, ang hindi makalikha ng sakit o sakit sa mundo. Kung susumahin, utilitarian ang ganitong pananaw. No? Tulad ng nabanggit sa unang bahagi ng lekturang ito, utilitarianismo ang nagpapahalaga sa pagkamit ng kasayahan or kasiyahan sa halip na hapis. Masasabing mabuti ang isang pagkilos kung magreresulta ito sa mas maraming kasiyahan kaysa hapis. Base sa pangkalahatang prinsipyo ng beneficence at non-malfeasance, ang pangunahing halagahin ng etika sa pananaliksik ayon na rin kay Narendra Singh Chauhan. Ito ay ang katapatan, integridad, at paggalang. Ang pagiging matapat, simula sa pagpaplano o konseptualisasyon ng pananaliksik hanggang sa execution nito, ay magbubunga sa totoo at tapat na resulta. Nangangahulugan ito na matapat ang pagkuha ng datos, pagpoproseso, pag-uulat at paglalathala nito. Ayon din kay Chauhan, kung masusunod ang katapatan sa pananaliksik, masasabing may integridad ito. Masasalamin din ang integridad sa sinseridad at pagtupad sa mga napagkasunduan kasama ang mga kalahok sa pananaliksik. At panghuli, may paggalang na mamumutawi kung may integridad ang isang pananaliksik. Ayon pa rin kay Chauhan, kasama rin sa halagahing ito ang pagsiguro na nakuhang informed consent ng mga kalahok. Nangangahulugan din itong walang pinsala at panganib na kakaharapin ang kalahok dahil sa paggalang sa dignidad, privacy, confidentiality at otonomiya ng mga kalahok. Sa huli, naiiwasan ang anumang uri ng panganib kapag isinaalang-alang ang mga pangunahing halagahing nabanggit o yung mga basic values. Lubhang mahalagang framework ng pananaliksik, halimbawa sa katutubong komunidad, ang relasyon bilang mananaliksik sa pamayanan o komunidad na kasama o katuwang sa pananaliksik. Ayon kay NCIP Director Carlos Gausen, may 2 P's na kailangang bantayan kapag nanaliksik sa IP communities. Ang unang P ay ang peculiarities, katulad ng kultura o pagkakaiba-iba ng kalagayan, kasaysayan at karanasan ng mga katutubo. Nariyan din ang ugnayan o relasyon sa iba na ayon kay Director Guasen ay maaaring makita sa ugnayan sa tagalikha, pamayanan, trabaho, lupain, at sa kalikasan. Mahalaga rin ang pakikipamuhay sa komunidad ayon sa kanya. Ang ikalawang P ay ang protocols. 2 bagay muli ito ayon pa rin kay Director Guasen. Una ay bureaucratic dahil may mga batas tayo sa integrasyon at proteksyon ng indigenous knowledge systems and practices o IKSP. Nariyan din ang free and prior informed consent o FPIC na nangangailangan ng consensus building sa mga apektadong komunidad. Dumadaan din ito sa direktiba o issuances. Sumunod ay ang Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan o ADS-DPP na ayon kay Director Guasen ay isang formulasyon ng Long-Term Comprehensive Sustainable Development and Protection Plan with specific domains na naaayon sa customary laws ng komunidad. Ang customary laws ang tampok sa ikalawang protocol, ang Community Protocol. Ang protocol na ito ay may kinalaman sa paggalang sa indigenous heritage. Ayon pa rin kay Director Guasen, sa framework ng pananaliksik sa katutubong komunidad, mahalaga ang ethical conduct at ang promosyon ng interaksyon based on good faith and mutual respect. Ayon din kay Timoy Gimid, mula sa komunidad ng Pangipasan, Cotabato, mahalaga ang pagkilala sa sagradong kultura ng mga katutubo. Isinasaalang-alang din ang kahalintulad na protocols sa pag-aaral sa nakatagong populasyon o hidden population at pananaliksik sa iligal na gawain. Mahalaga ang informed consent lalo na kapag ang pinag-aaralan ay nakatagong populasyon. Kinakailangan malinaw at nauunawaan ang partisipasyon sa pananaliksik at kung ano ang hinihingi sa kanila. Ang mahalaga naman sa pananaliksik sa iligal na gawain ay ang paggalang sa confidentiality at privacy.
Sa ngayon ay batid na ang kahalagahan at praktikal na bahagi nito sa etika ng pananaliksik. Kailangan ding maunawaan na mas magiging totoo ang partisipasyon ng kalahok at maaasahang voluntaryo nilang ibibigay ang impormasyon kahit sensitibo ang kalikasan nito kung maipaliliwanag at maipangangako sa kanila ang confidentiality at privacy. Mahalaga ring walang magiging bahid ng pagkakakilanlan ng kalahok sa pagsusulat ng ulat. Sa buhay ng isang akademiko halimbawa, maraming posibleng magawang deviation o paglihis sa etika sa pananaliksik. Halimbawa, mahalagang inaalam ng mananaliksik kung payag ba ang isang kinakapanayam na gamitin ang totoo niyang pangalan sa pananaliksik. Ang ethical practice ay karaniwang ginagamitan ng pseudonym ang mga hindi pumayag na maisama ang kanilang tunay na pangalan sa ulat ng pananaliksik. Maging ang pagsusumite ng artikulo ay maaaring may paglihis din sa etika. Halimbawa ay ang pagsumite ng isang artikulo sa dalawang magkaibang journals. Hindi ito tamang praktika sa pananaliksik. Tinatawag din itong forum shopping na kung saan makakaganansya o kung saan matatanggap ang papel, ito ang pipiliin. Karaniwan na ang in-depth na talakayan sa isang focus group discussion o FGD. Dahil nalalaman ng mananaliksik ang sagot ng mga kalahok, mahalagang mapanatili ang confidentiality ng naging diskusyon at hindi ikakalat sa kahit anong forum at pagkakataon. Kapag nakaranas na ma-reject ang isinumiteng artikulo, maaaring magbunsod dito sa iba na magtanim ng galit o magkaroon ng ilang personal na issue. Maaaring sisiraan ang journal o gaganti sa pag-review ng ibang artikulo at iba pa. Ang mga halimbawang nabanggit ay lihis sa pagiging ethical. Ano nga bang pag-unawa sa lihis sa pagiging ethical? Ayon kay Professor Armando Bonifacio, sa kanyang artikulong Three Concepts of Philosophy, and I quote, "I must say I agree with the view that each person, the jeepney driver, the farmer, the factory hand, the sidewalk vendor, the teacher, the politician, and so on, has a personal philosophy of his own. And this personal philosophy significantly affects his mode of relating or dealing with his environment. We should not really get into deep trouble drawing from a person his personal philosophy, for in truth, each of us has internalized through time some fundamental values, some rules of life, some basic assumptions about things, persons, institutions, and all of these form, as it were, an entire set of presuppositions that influences our decisions, beliefs, actions, or whatnot." End of quote. Ang sumusunod ay marami pang halimbawa ng paglihis sa etika sa pananaliksik ayon pa rin kay Chauhan. Halimbawa, hindi pagpapaalam sa kasamang collaborator ng intensyong kuhanan ng patent ang ginawang proyekto. Halimbawa rin ang pagsama sa kaibigan sa isang papel kahit wala naman itong kontribusyon sa pagsusulat nito. Isa pa ay ang pagsasabi sa ibang tao ng confidential na datos mula sa isang nire-reviewing papel. Pagbabahagi ng hindi magagandang komento at personal na pag-atake sa pag-review ng papel at pag-reject sa isang manuskrito kahit hindi pa ito nabasa. Kung sasabihin natin na karaniwang praktika ang mga nabanggit ni Chauhan, malaki ang problemang kinakaharap ng akademiya. Marahil ito ang dahilan kung bakit kinakailangang ma-incorporate ang etika sa pananaliksik.